Breaking news mga kabayan, nakakalulang bilang ng bank accounts ng isang contractor ipina-freeze na ng korte. Isang nakakakilabot na network ng pera isiniwalat ng AMLC. Pangalawang breaking news, isang watchdog ang umalma sa kabila ng pagveto ng Pangulo sa 92.5 billion budget. Daan-daang bilyong pisong pork at shadow budget nakatago pa rin daw sa 2026 General Appropriations Act. Pangatlo sa ating mga breaking news, paninindigang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian sa 2026 national budget. Ano-ano ang mga safeguard na kanilang inilagay para masigurong hindi na mauulit ang malawakang korupsyon. At panghuli sa ating mga balita, anak ng isang senador, nakitaan ng 550 milyong project wishlist sa DPWH. Mas matindi pa, ilan sa mga proyektong ito ay napunta sa kontraktor na kapatid ng isang kaalyadong mayor. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Patuloy nang tumatalas ang pangil ng investigasyon sa isa sa mga pinakakontrobersyal na kontraktor na idinadawit sa malawakang flood control scandal. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa lahat ng bank account na konektado kay CWS Party List Representative Edwin Garjola, isang hakbang na naglalantad sa umano'y napakalawak na financial network sa likod ng kanyang mga operasyon. At hindi ito isang ordinaryong freeze order. Ang bilang ng mga account na sakop nito ay nakakakilabot at halos hindi ka pani-paniwala. Batay sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, ang freeze order ay naging epektibo at sumasakop sa mahigit 1,100 bank accounts. Himayin natin ang mga numero. Mayroong 50 bank account na nakapangalan mismo kay Congressman Garjola. Bukod pa riyan, mayroon ding 756 na account na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders. 325 account na nakapangalan sa S.A.N. Construction and General Trading at 57 na account na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Ang lahat ng kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng pamilya Garjola. Isang malinaw na network ng daan-daang account na tila idinisenyo para sa isang malawakang operasyon. Ano ang naging basihan ng AMLC para sa ganito kalaking hakbang? Ayon sa kanilang masusing investigasyon, may malinaw na discrepancy o hindi pagkakatugma sa pagitan ng idineklarang kita ng mga kumpanya at sa aktwal na perang pumapasok at lumalabas sa kanilang mga account. Nagbigay sila ng isang konkretong at napakalinaw na halimbawa. Noong 2023, umabot sa 13.5 billion pesos ang kabuang pumasok na pera sa mga account ng Newington Builders. Ngunit nang tingnan nila ang audited financial statement nito, 3.5 billion lang ang kanilang idineklarang benta o reflected sales. Isang malinaw na 10 bilyong diferensya sa loob lamang ng isang taon. Saan nanggaling ang 10 bilyong piso? Idinagdag pa ng AMLC na ang laki ng perang pumapasok sa mga account na ito ay hindi kayang i-justify ng kanyang lehitimong kita bilang isang kongresista. Ang mga deposito at tseke na milyon-milyon ang halaga ay hindi tugma sa kanyang opisyal na sahod. Ang pag-freeze na ito ay nagpapatibay sa mga naunang ulat at testimonya tungkol sa lawak ng operasyon at yaman ni Garjola. Ayon nga sa dating alkalde ng mataas na kahoy na si J. Ilagan, kung ikukumpara sa yaman ni Garjola, ang kayamanan ng mag-asawang Diskaya ay parang kalingkingan lang. At ang yaman na ito ay makikita sa kanyang mga naglalakihang ari-arian, isang seaside mansion sa exclusive na Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas, isang malamol na property sa Malarayat Golf and Country Club, isang property sa Forbes Park kung saan kapitbahay pa niya si dating House Speaker Martin Romualdez, at ang kanyang malapalasyong property sa kanyang hometown sa Mataas na Kahoy, Batangas, na ayon kay Ilagan ay may sarili pa umanong tunnel na dadaanan ng golf cart. Kung maalala natin, si Garjola ay isa sa mga kontraktor na inirekomenda ng ICI na kasuhan ng plunder at bribery. Ngayon na ang kanyang mahigit 1,000 bank account ay frozen na,
mas malaki ang pressure para harapin niya ang mga aligasyon at ipaliwanag kung saan nanggaling ang bilyon-bilyong pisong dumaan sa mga ito. Ang tanong ngayon, sa pag-usad ng investigasyon, ano pang mga nakatagong yaman ang lilitaw? Para naman sa yaman at taunang budget ng bansa, ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 National Budget kasama ang kanyang pagveto sa 92.5 billion pesos unprogrammed appropriations ay umani ng papuri mula sa ilan. Para sa Pangulo at sa kanyang mga kaalyado, ito ay isang budget na corruption-free at squeaky clean. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang panayam, mariing kinwestiyon ng People's Budget Coalition ang mga pahayag na ito. Para sa kanilang co-convener na si AJ Montesa, malayo pa sa pagiging malinis ang budget. Hindi po kami nag-agree that this budget is corruption-free or pork-free, no? Diretsa ang sabi ni Montesa. At inisa-isa niya ang kanilang mga natuklasan. Una, mayroon pa rin daw 218 billion pesos na halaga ng soft pork o mga programang ayuda na madaling gamitin para sa political patronage. Pangalawa, sa kabila ng pagveto ng Pangulo, mayroon pa ring natitirang 150 billion pesos unprogrammed appropriations. Ito ang tinawag niyang shadow pork o shadow budget, mga pondong hindi transparent at nagiging daan para sa mga insertion at korupsyon. At pangatlo, mayroon pang mahigit 600 bilyong halaga ng mga infrastructure project sa ilalim ng DPWH, DA at DOH na kailangan daw ng masusing pagbabantay. Para kay Montesa, madaling sabihin na malinis ang budget, ngunit ang tunay na magpapatunay nito ay ang mismong implementasyon at ang taumbayan. Dahil dito, nanawagan sila sa Pangulo na mag-issue ng isang executive order para itag ang lahat ng risky at red flag na item sa budget. Para sa kanila, hindi sapat ang kasalukuyang mga safeguard tulad ng anti-EPAL provision dahil wala naman daw itong malinaw na reporting mechanism at parusa. Kinwestiyon din niya ang pagdodoble ng Kongreso sa pondo para sa soft pork at pag-triple sa mga localized financial assistance. Sa kabila ng katotohanang hindi pa nasusubukan kung epektibo ba ang mga anti-EPAL na probisyon. Sa huli, kinumpirma ni Montesa na sinusuportahan nila ang anumang hakbang para questionin sa Korte Suprema ang legalidad mismo ng unprogrammed funds. Ayon sa kanya, may mga opinyon na mula sa ilang Supreme Court Justice na ang unprogrammed appropriations ay unconstitutional at panahon na para magkaroon ng huling desisyon dito. Ang mensahe ng People's Budget Coalition ay malinaw. Ang pagveto ay isang magandang simula, ngunit hindi ito sapat. Ang tunay na laban ay nasa implementasyon at kailangan ng mas matibay na mekanismo at ng partisipasyon ng taong bayan para masigurong ang bawat piso sa 6.79 trillion budget ay hindi mapupunta sa bulsa ng mga tiwali. Samantala, ang 6.79 na budget na ito ay patuloy ding binabayo ng matitinding batikos mula sa iba't ibang sektor. Mula sa civil society, academy, hanggang sa ilan mismong lehislador. Ngunit sa gitna ng lumalakas na ingay at pagdududa, isang mataas na opisyal ng Senado ang tumindig upang depensahan ang dokumentong itinuturing na pinakamakapangyarihang batas ng taon. Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa isang panayam, buong tapang na nanindigan si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian sa ginawang budget ng Kongreso. Para sa kanya, malinaw ang layunin ng Senado. Tapusin ang siklo ng abuso at gawing mas mahigpit ang pagbabantay sa pera ng bayan. Hinarap ni Gatchalian ang samot-saring paratang. Kabilang na ang pahayag ng kapwa niya senador at kapatid ng Pangulo, si Senator Amy Marcos, na tila giniling lang daw ang pork barrel pero mataba pa rin ang pondo. Isang komentong umaling-awngaw at lalong nagpaalab sa debate. Ngunit para kay Gatchalian, ang ganitong mga banggaan ay bahagi lamang ng demokratikong proseso. Ayon sa kanya, ang lahat ng ito ay policy issue. Maaari raw magdiskusyon, magtalo, at magbatuhan ng opinyon ng buong araw. Ngunit may isang puntong hindi na dapat pagtalunan. Itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwedeng maabuso. At para patunayan na hindi ito basta pahayag lamang, isa-isa niyang inilatag ang mga safeguard na umano'y inilagay ng Senado upang isara ang mga dating butas ng sistema. Una, binigyang diin ni Gatchalian
ang pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos mula sa orihinal na 243 billion pesos na unprogrammed o standby funds. Ayon sa kanya, ito na raw ang pinakamaliit na unprogrammed budget mula pa noong 2019. Isang malinaw na indikasyon na unti-unti nang hinihigpitan ang discretionary funds na matagal nang tinutuligsa bilang bukal ng katiwalian. Pangalawa, ipinaliwanag niya na ang natitirang 150.9 billion pesos sa unprogrammed funds ay hindi na basta-basta. Ito raw ay very targeted. Ibig sabihin, malinaw na kung saan lamang ito maaaring gamitin para sa mga foreign assisted projects, sa AFP Modernization Program at sa risk management o mga emergency response. Para kay Gatchalian, ang ganitong klaseng alokasyon ay may malinaw na layunin at mahirap nang abusuhin. Ngunit ang ikatlong punto, ang kanyang itinuturing na pinakamahalaga sa lahat. Ayon kay Gatchalian, ang 80 bilyong pondo para sa SAGIP program na dati umanong nakatago sa ilalim ng unprogrammed funds at sinasabing naging daluyan ng mga maanumalyang proyekto ay tuluyan ng tinanggal mismo ng Senado. Para sa kanya, ito ang malinaw na patunay na handa ang Senado na isakripisyo kahit ang mga sensitibong programa para lang matuldukan ang posibleng abuso. Sa gitna naman ng mga panukalang dalhin sa Korte Suprema ang usapin ng constitutionality ng unprogrammed funds na isinusulong ni Congressman Egay Erice, sinabi ni Gatchalian na nirerespeto niya ang karapatan ng sino man na questionin ang batas. Ngunit nananatili siyang kumpiyansa na ang kasalukuyang bersyon ng budget ay malinis at sumusunod sa konstitusyon. Hindi rin niya pinalampas ang babala sa mga politikong mahilig umepal sa pamimigay ng tulong. Ayon kay Gatchalian, malinaw na nakasaad sa 2026 budget ang isang probisyon na mahigpit na nagbabawal sa mga lehislador at lokal na opisyal na makialam sa pamamahagi ng anumang financial assistance. Isang direktang sagot sa matagal ng problema ng political patronage. Sa huli, inamin ni Gatchalian ang isang mahalagang katotohanan. Tapos na ang trabaho ng Kongreso at ang bola ay nasa kamay na ngayon ng ehekutibo. Nasa kanila na ang mabigat na responsibilidad na ipatupad ng tama at tapat ang budget na kanilang pinaghirapan. Lumilitaw rin na maging ang ilang lokal na opisyal, kabilang ang anak mismo ni Senator Amy Marcos, ay aktibong nakapaglatag ng kani-kanilang mga kahilingan. Sa listahang ito, umangat ang pangalan ni dating Ilocos Norte Governor at kasalukuyang Vice Governor Matthew Manutok. Batay sa mga dokumento, aabot umano sa 15 flood control at infrastructure projects na may kabuuang halaga na almost 550 million pesos ang kanyang ni-request para sa lalawigan. At ang mas kapansin-pansin, lahat ng ito, 100% ay nakalusot at napasama sa GAA. Walang nabimbin, walang naisantabi, walang tinapyas. Isang perpektong approval rate na bihirang mangyari, lalo na sa isang budget na sinasabing masikip at puno ng kompetisyon. Ngunit dito pa lamang nagsisimula ang mas malalim at mas sensitibong bahagi ng kwento. Sa 10 hanggang 15 proyektong ito na mayroon ng existing contracts, isang pangalan ng kontraktor ang paulit-ulit na lumilitaw, parang echo sa mga dokumento. 5 sa mga proyekto ay napunta sa JC08 Builders Corporation. At sino nga ba ang nasa likod ng kumpanyang ito? Ayon mismo sa mga papeles, ang may-ari ng JC08 Builders ay si John Paul Alcid, ang kapatid ni Lawag City Mayor James Brian Alcid. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos ang web of connections. Sa pool din sa mga record, ang katotohanang si Mayor James Brian Alcid ay may sarili ring construction firm, ang Megapolitan Builders, na kilala ngayon bilang isa sa pinakamalalaking kontraktor sa buong Ilocos Region. Sa loob lamang ng 2025, nakakuha umano ang Megapolitan ng humigit kumulang 1.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kaya't kapag pinagdugtong-dugtong ang mga datos, isang malinaw na pattern ang lumilitaw. Ang mga proyektong ni-request ng isang mataas na opisyal sa probinsya ay napupunta sa kumpanya ng kapatid ng isang kaalyadong mayor na siya namang may sariling kumpanya na tumatanggap rin ng bilyon-bilyong kontrata. Isang sistemang hindi na bago, ngunit muling binubuhay ng mga dokumentong ito. Kung maalala natin, ito mismo ang sistemang matagal nang binabatikos ng ICI. Ayon sa kanila, malinaw sa batas na bawal sa isang opisyal ng gobyerno, direkta man o hindi,
na magkaroon ng interes sa mga kontrata ng pamahalaan, lalo na kung ang mga proyektong ito ay nasa loob ng kanilang nasasakupan o saklaw ng kanilang impluensya. Ang paglutang ng mga apelyidong Manotok at Alcid sa gitna ng DPWH leaks ay hindi lamang simpleng balita. Isa itong paglalantad ng masalimuot na ugnayan ng politika at negosyo sa Ilocos Norte. Isang rehiyong matagal nang kontrolado ng iilang makapangyarihang pamilya. Sa kabila ng bigat ng mga revelasyong ito, kapansin-pansin ang pananahimik ng mga pangunahing personalidad na idinadawit. Hanggang sa ngayon, wala pang pahayag mula kina Vice Governor Manotok at sa magkapatid na Alcid upang linawin o pabulaanan ang mga dokumentong lumabas. Sa patuloy na pagbubukas ng DPWH leaks, malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang kwento. At habang dumarami ang pangalang lumilitaw, mas lalong umiinit ang tanong ng pananagutan.